Mga kapatid kong kalalakihan, magpakalalaki tayo sa paraang itinuro sa atin ng ating relihiyong Islam. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, hindi sa pamamagitan ng pananakit, hindi sa pamamagitan ng pagmamataas, bagkus sa pagpapakalalaki na ayon sa turo na itinuro sa atin ng ating pananampalatayang Islam. Sa pamamagitan ng pananagutan, awa at matatag na pamumuno sa ating mga pamilya tungo sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinagsabihan mo ang iyong asawa na magsuot ng hijab, takpan ng maayos ang kanyang aura, hindi mo siya inaapi, kapatid, bagkus ikaw ay naghahangad para sa kanya ng kabutihan. Kapag pinaalalahanan mo siyang magsala, hindi mo siya kinukontrol, bagkus inaakay mo lang siya patungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinipigilan mo siya sa mga gawaing nagdudulot ng fitna, hindi mo siya binabawasan ng kalayaan, pinoprotektahan mo lamang ang kanyang dagal. At kung mananahimik ka habang unti-unti siyang lumalayo kay Allah Ta'ala, itanong mo sa iyong sarili, ano ang isasagot ko kay Allah kapag tinanong niya ako tungkol sa aking asawa? Ano ang isasagot ko kapag tinanong niya ako tungkol sa aking mga anak? Ano ang isasagot ko sa kabilang buhay kung sasabihin nila sa araw ng paghuhukom, may kakayanan naman siyang gabayan kami, ngunit pinabayaan niya kami? Kapag sinabi sa atin niya ng ating mga anak, ating mga asawa, ating mga kapatid, ating mga pamilya, kapag sinabi nila sa atin, Ya Allah, may kakayahan siyang gabayan kami, pero wala siyang ginawa. Hindi siya nagsumikap, madali siyang sumuko, madali niya kaming sinukuan. Kapag ang iyong asawa ay napabayaan ng kanyang sala, tinangka mo ba siyang akayin? Mayroon ka bang ginawa? Nagsumikap ka ba? Kapag ang iyong anak ay lumaki na hindi marunong magsala, magbasa ng Quran, nagsikap ka bang turuan siya? May ginawa ka bang hakbang? Anong ginawa mong step para siya ay maakay mo sa kabutihan? Kapag ang iyong pamilya ay unti-unting nilalamon ng fitna ng social media, ipinakita mo ba sa kanila ang tamang landas? May mga kalalakihan mula sa atin na para lang hindi sila mag-away at ng kaniyang asawa, hinahayaan na walang hijab. Hinahayaan na hindi nagsasala ang kaniyang asawang babae dahil natatakot o nangangamba na baka kapag kanya itong sinabi sa kanya o pinaalalahanan ay baka mauwi lang sa away. Isa itong halimbawa ng pagiging dayuth, mga kapatid ko at magulang sa pananampalatayang Islam. Oo nga't hindi natin hawak ang gabay at patnubay ni Allah sa kanila. Subalit, hanapan natin ng paraan. Huwag tayong magpabaya. Huwag natin silang sukuan, mga kapatid. Hindi sapat na napaalalahanan natin sila ng isang beses, titigil ka na. May mga lalaking ito ang kanilang katwiran. At least, napaalalahanan kita. At hindi na nila ipagpapatuloy ang pagpapaalala nila sa kanilang mga nasasakupan or mga babaeng nasa kanilang pangangalaga. Hindi ito sapat, mga kapatid sa Islam. Hanggat hindi pa sa kanila dumarating ang kamatayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag natin silang hatulan ng taong ito ay tao sa impyerno, kaya baliwala ang paalalahanan ko siya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayo sa kanilang magbigay ng paalala. Kung mayroong mga pagkakataon na mayroong mga seminar, sabihan natin ang ating mga asawa, asawa ko, ba't hindi mo subukan pumunta?
baka sakali may makuha kang aral. Mga kapatid, ito ang tunay na pagmamahal natin sa ating mga pamilya. Huwag natin silang sukuan. Hindi sapat ang isang beses na napagsabihan natin sila, tama na. Hindi ito tunay na pagmamahal. Yung concern lang tayo sa kanila pagdating sa makamundong bagay, makamundong buhay, subalit wala tayong pakialam sa kanila pagdating sa relihiyon, pagdating sa pananampalataya. Ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal ay kailanman ay hindi mawawala ng pag-asa sa kaniyang asawa. Kailanman ay hindi mawawala ng pag-asa sa kaniyang anak. Kailanman ay hindi mawawala ng pag-asa sa kaniyang kapatid, sa kaniyang mga magulang. Hindi siya kailanman mawawalan ng pag-asa hanggat nabubuhay sila. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hanapan natin ng paraan. Kung hindi sila nakikinig sa atin, baka sakali sa pagkikinig nila sa seminar ay matauhan sila. Tawfikan, gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahirap sa atin ay nawawalan tayo ng pag-asa. Hindi ba natin alam yung ilan sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Umar radiyallahu anhu, isa sa pinakababagsik nung hindi pa siya nag-Muslim. Sinasabi ng mga tao, malabong mag-Muslim si Umar dahil sa kabagsikan ni Umar radiyallahu anhu. Subalit walang imposible kapag dumating ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ang taong may pinakamatigas na puso, kapag ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang imposible kay Allah. Ang sa atin lang, huwag lang tayong mawalan ng pag-asa, huwag lang tayong magpabaya, huwag lang nating sukuan ang mga mahal natin sa buhay. Maaatim mo, napapasok ka ng paraiso, iiwanan mo ang anak mo. Maaatim mo, papasok ka ng paraiso, iiwanan mo ang iyong asawa. Maaatim mo, papasok ka ng paraiso, iiwanan mo ang iyong mga magulang sa impyerno, nang wala ka man lamang ginagawa na paraan para dumating sa kanila ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay paalala sa ating lahat, mga kapatid ko at magulang sa pananampalatayang Islam.